ngayon. Mm. Kasi ito ay magagamit mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga bagay-bagay. Opo. Hindi ka naging practical sa araw na ito, Jen, ay malalampasan ka ng maraming pagkakataon. Mhm. Eh, yun na nga po kung ano, well, sa dami ng problemang dumating sa ating bansa, may COVID tayo, may mga kalamidad, et cetera, eh talagang pati mga bata ngayon kung ako nga yung anak ko, lagi ko tinuturo, kahit na wala kang bagong damit o kaya naman bagong kasuotan, importante maging practical tayo sa mga panahong ito, Kong. Aba, kapag ka naman hindi ka naging practical, Jen, may iwanan ka dahil unang-una sa bilis ng mga pangyayari ngayon, hindi Mm. lamang bagyo ang mabibilis din. Ako, totoo. Ah, pati yung mga bali-balita, napakabilis na dumaan sa buhay ng tao. Kaya na bago dumaan yung balita na yun, kasama ka dapat sa pangyayari, ang mga positibong nangyayari sa ating bansa. Totoo po, well, pati nga araw ko ano, parang napakabilis, hinihila. Ito pala matatapos na pala ang 2021, wala tayong kamalay-malay, parang wala namang ganong malaking pagbabago kasi na-focus tayo sa COVID at ibang problema ng ating bansa, Kong. Paano? Hindi naman naging practical yung mga maraming mga kababayan natin. Kaya Yan. hindi tayo nakapaghanda sa mga dapat paghandaan katulad ng yung mga pagdating ng bagyo na yan. Alam naman natin na halos taon-taon naman, hindi naman nawawala yung mga bagyo na yan. Opo, may Ang COVID na wala. pinaka-practical na bagay na maiisip Mhm. ng mga gumagawa ng mga batas natin dyan ay yung mailatag yung mga karampatang batas ng paghahanda tungkol sa pagdating ng mga bagyo na hindi naman nawawala Oo. at hindi rin mawawala yan sapagkat hindi naman natin kayang ipagtabo yan yung mga yan. Darating at darating sa buhay natin. Oho. Kapag inalisa mo mga nakaraang mga pangyayari din, lalong-lalo na sa panig namin sa mababang kapulungan, nagtangka kami sa maraming pagkakataon na maglatag ng mga panukalang batas Opo. para sana kahit papaano ay may latag natin ang mga batas na maaaring makatulong pag sumasapit ang mga kanyang klaseng kalamidad. Opo. Kaya lang, nakalulungkot sabihin din, maaaring sabihin nila baka mamaya namumulitika tayo. Pero totoo ang nangyari din. Kami, kung ang pag-uusapan ay ang pagdating ng mga kalamidad, mga Opo. bagyo, malalakas na hampas ng hangin sa atin. Pinanukala natin yung Department of Disaster Resilience din. Totoo. At alam mo naman yan ay matagal nang pinagdebatihan din sa mababang kapulungan. At sa malaon at madali, ito naman ay naipundar namin. Ibig sabihin, natapos hanggang third reading. Kung hindi ako nagkakamali, September 2020 pa ito, Jen. Okay. Ang nangyari, ang nangyari, pagdating naman sa kabilang chamber, ayan, ang kasaysayan naman, ayokong manira ng kapwa ko mambabatas. Ngunit kung titingnan mo yung naging kasaysayan sa Senado, Oo. ito'y nadinig lang ng 2 beses. Ang ibig sabihin, Ganun ho. Mhm. dininig lang. Wala namang, hindi naman nagkaroon ng kaukulang report. Hindi naman reported out sa kanilang plenaryo. Ibig sabihin, hindi man lang tumama ng second reading. Opo. Kung susumahin sana, dahil nga sa paghahanda sana, ang gusto natin magkaroon ng long-term preparation, long-term resiliency plan ng ating pamahalaan. Sabi nga natin, hindi natin maiiwasan na tayo'y binabayo na lang ng maraming bagyo sa bawat taon. Oho. Palagi nating sinasabi din sa palatuntunan ito, halos 20 bagyo ang dumaraan sa atin. At ito ay isang katotohanan. 6 hanggang 7 yan ay talagang malalakas. Ngayon, di ba natin paghahandaan yan? Kailangan bang magkibit-balikat na lang tayo? Ngayon, kahit anong gawin namin dito sa mababang kapulungan, talagang nahangga lamang sa third and final reading. Pagdating sa taas, wala namang umaabot at
madalian sana nilang ginagawan ng aksyon para mapirman sana, maging batas at tuluyang makapaglatag na ng mararaming mekanismo at mga pamamaraan sang-ayon na rin sa nilalahad ng batas kung paano natin mapaghahandaan o mamitigate man lamang yung epekto. Nakita mo naman ang epekto dyan. Malulungkot ka na lang, maluluha ka na lang. Pangkaraniwan, wala kang masyadong magagawa kundi magabot ka ng konting tulong na kakayanin mo. Pero hanggang doon lang. Kaya naman nating imitigate yan. Ibig sabihin ay mabawasan siguro ang epekto niyan kung ganap na nakahanda tayo at ang mga batas sana na ilalatag natin, yun ang gawin nating priorities. Opo. Ako, alam niyo po, pero hindi ganun ang nangyari dyan. Opo. Alam niyo po, Kong, noong nakaraang linggo, nakapanayam namin si Senador Francis Tolentino at hindi po may tatanggi, may bahid ng kalungkutan ang kanyang tinig, Kong, sapagkat ay tanong din namin sa kanya, isa sa mga nagsusulong, nito pong Department of Disaster Resilience. Sabi niya, Jen, ang problema ko, lahat na nang ata nasa kuna noong siya naging Pangulong Duterte ang nakaupo, lahat natin nasa lumuha niya, na talaga namang, kumbaga siya isa sa mga naging pangunahing abala. At kung hindi nga raw niya siya naging senador, baka siya naman ang nautusan ng Pangulo ng mga siwa, may kinalaman dito sa Bagyong Odette. Ang labis ng kalungkutan, Kong, matatapos po ang 3 taon sa kanyang termino, itong batas na ito parang hindi nga po umusad sa Senado, Kong. Hindi nga umusad yan. Nagsimula yan. Maaring tingnan din nila yung mga records. Pero yan, simulan ng National Defense Committee, kasama yung Civil Service Committee at saka yung Government Reorganization and Professional Regulation Committee. Joint committees yan dyan. Pero sa tala ko, sa aking pagre-research, 2 beses lang narinig yan. O dinig ng kanilang mga komite. At hanggang doon lamang, parang lip service kung pag-uusapan, hindi ba importante sa kanila ito? Ako, naawa rin ako kay Senator Tolentino. Alam ko yung pagsisikap niya, ngunit nag-iisa lamang siya ron. Totoo po, Kong. Sapagkat ang proseso dyan ay talaga namang matindi. Kinakailangan pagdebatihan yan at kailangan makakuha ka ng majority riyan para pagpasyahan na ito'y ipasa na sa plenaryo at mula roon ay isa ang tatayo para depensahan yan hanggang sa ito'y mabasa sa pangatlong pagkakataon. Doon pa lamang magkukonek ang 2 batas na yan na nanggaling sa baba at kinuha sa taas. Pagkatapos kung halimbawa meron pang hindi pagkakaunawaan sa mga ibang provisions niyan, mapipilitang tumawag ng isang BICAM para lamang linawin o i-reconcile yung mga conflicting provisions kung meron man. Pagkatapos noon ay pwede nang isa lang at maging enrolled bill ang tawag dyan para pirmahan ng Pangulo. Inakala ko na itong mga ganitong klaseng panukalang batas ang inuuna dapat. Totoo po. Kaya nga po, Kong, meron pang isang panukala dyan na naalala ko. Ito yung pag-create ng mga evacuation centers. Ayan, opo. Isa pa po yan. Ito na final and third reading na rin namin. Hindi ko rin maintindihan kung anong kalagayan doon sa taas. Bakit hindi naman gumalaw sa taas? Sa mga tweet, kahit anong gawin namin na pagmamalasakit dito sa baba, House of Representatives, kung wala namang magtatangka doon at seryosohin ang ginagawa namin sapagkat kailangan nga nating mailatag ang batas na kakailanganing mapaghandaan ang lahat ng mga kalamidad. Talagang sasalanta sa ating bansa. Kung kami-kami lang naman dito, doon naman sa kabila, wala namang katapat na seryosohang paggawa nito. Gano'n na nangyayari. Hanggang sa ito ay i-refile na naman siguro sa susunod na Kongreso. Hindi naman pwede balik na lang itong mga ganito dyan. Kaya ito'y sinasabi kong mga ilang frustrations. Maalala ko pa, hindi ako nagkakamali, meron kaming bill na, alala mo yung Marawi Seeds, Pinanukala namin na sana ay magkaroon ng kaukulang compensation, pagbabayad sa mga nasirang mga building, mga private houses, mga commercial buildings, dahil nga sa nangyaring
paggigera sa Marawi. Ito ay na-final and third reading dyan Opo. sa amin. Pero siguro, hindi naman na siguro tinitingnan ito na mga mabubuti at priority bill sa kabila. Wala rin nangyari. Oho. Kaya tuloy nga po, Kong, ako, hindi na nga napigil ni Senador Francis Tolentino. Sabi niya, ako hinihintay ko na lamang na makasama ko sa Senado si Kong Dante para may makatulong man lang ako at makipagdebate dun sa mga tumututol. Maganda-gandaan niya sana kung may makakasama ako. Kagaya niyo nga po, Kong. Yun na lang po nasabi ni Senador Tolentino. Naalala ko kasi nung debatihin, nakita ko yun, nakikinig din ako doon sa pagdinig nila doon sa Department Opo. Disaster Disaster resilience. Opo. Ang palaging ikinakatwiran, magastos kaya yan at Yung maraming pondo. duplication dyan. Oho. Maduplicate lang ang ginagawa ng maraming ahensya. Talagang ang nangyayari ngayon, duplication kasi diyan eh. Meron tayong NDRRMC, meron tayong mga regional na mga counterpart niyan, meron OCD, ding provincial, meron ding municipal. Pagkatapos yung sinasabi nating Office of the Civil Defense, Opo. meron social welfare at iba't iba pang mga ahensya. Ngunit hindi nagkakaroon ng isang mabuting coordination kung pag-uusapan ay ang paghahanda at pagtulong. Alam mo, ang bagyo kasi paparating pa lang, dapat nakahanda ka na eh. Totoo po. Pagkatapos yung habang ito'y pumapalo na, ay kinakailangan nandun ka pa rin. Pagkatapos nung matapos na yan, ano yung extent ng damage? Alam mo dapat lahat ito eh. Ang problema, kung wala nga tayong departamento at ang lahat ng mga hensay hindi naman coordinated ang kanilang mga ginagawa, kaya palaging ganyan ang epekto ng bagyo sa atin. Mamumulat ka na lang, gigising ka na lang isang umaga, ganun pala katindi ang pangyayari. Ganun pala katindi ang damage. Ngayon, magkakagulo ngayon tayo kung paano natin tutulungan sila. Palagi na lang ganito yung parang vicious cycle na lang ito, Jen. Opo. Nako, Kong, hindi ba pwedeng, alam nyo, yaman din lamang uso ang survey ngayon, hindi ba pwedeng isama sa tanong ng mga nagsasurvey, sa 24 na senador, sila kaya ay nakatugon doon sa kanilang mga trabaho at akma kaya itong mga senador sa kanilang trabaho, Kong? Dapat siguro yun ang malaman natin, di ba, sa mga survey na ginagawa. Jerry, ka-qualify ko yun. Hindi naman lahat ng mga senador, Jen. Sinasabi ko, siguro sabihin mo, yung pabalik-balik na lang doon. Yung nakabalik ilang beses. Kasi may mga bago naman dyan na gumagawa talaga ng mabuti. Katulad ng binabanggit mo, yung kaibigan ko, si Senador Francis Tolentino. Yan, opo, totoo yan. Opo. Hindi kasali sa mga sinisisi ko dyan. Opo. Siguro, kung magsasurvey ka, paano yung tanong mo kanina? Gusto ko sanang malaman sa kanila, isama sa survey, kung yung mga senador na naihalal ngayon ay akma ba talaga doon sa kanilang trabaho bilang senador, Kong? Mga senador na pabalik-balik yung nasabihin mo. Opo. Oo. Kasi... paano sasabihin ngayon? Teka, idagdag ko lang ng konti kasi, Kong, alam mo, yung punto ba na kasi ang pagiging senador, sapagkat ito yung nagiging national, aywan ko lang po, Kong, ang nangyayari kasi, nagiging popularity contest ba, na yung katangian bilang isang mamabatas sa mataas na kapulungan, hindi na po yun ang tinitignan ng taong bayan, Kong. Hindi yung katangian ng pagiging senador na gumagawa ng batas ang hinahanap ng mga botante ngayon, Kong. Paano kasi hindi naman sila nag-uulat kung ano yung nagawa nila Yun ang isa pa yun. Nag-uulat sila para malaman natin kung yung nagawa nila ay sapat. Kaya ang mga tao, akala nila, dekorasyon lamang sila doon. Oo. Hindi naman nasusukat kung ano ang ginawa nila. Kaya kapag hindi mo tinanong, halimbawa, yung tanong mo kanina, Opo. Sa tingin mo ba karapat-dapat pa yung pabalik-balik? Paano ba tinanong kanina? Yung kung karapat-dapat pa ba, doon sa kanilang trabaho bilang mga senador, yung mga pabalik-balik na nga po dyan, nakailang balik na sa Senado, Kong. Yun na nga, dapat gano'n. Kasi tingnan mo na lang, tayo ay nagsisintir dito sa sinasabi nating kami halos lahat ng mga magagandang batas sa paghahanda ng kalamidad, sinulong na namin. Pero hanggang doon lamang kami, doon sa third and final reading, at kailangan i-transmit namin sa kanila
yung mga piyesa na aming ginawa. Mm. Hindi naman makukumpleto ang batas din kung kami lang. Opo. Dalawa kasi ang kapulungan ng Kongreso din. Mhm. Isa yung tinatawag na mababang kapulungan at isang tinatawag na mataas na Mataas na kapulungan. Hindi kapulungan. ko nga maintindihan kung bakit kasi tinawag pang mababa Mababa tsaka mataas. wala nang ganun eh. Opo, oo. O siguro mas malaking kapulungan at saka yung maliit. Ano, yun naman ang talaga eh. Ano? Oh, kasi maliit ang Senado. Oo, ang Kamara kasi ay binubuo ng mahigit na 300 mambabatas. Mm. Yung Senado naman ay binubuo lang ng 42. So ang dapat na katawagan dyan ay malawak na kapulungan at makitid na kapulungan. Siguro ganun. Hindi naman Isipin makita. mo, yung mga hindi importante ang kanilang minamadali katulad nung pag-aanbyenda ng ating administrative code. Akalain mo sa bilis nila na third reading nila yon, ang layunin lamang nila ay buhayin nila yung mga yung prangkisa ng mga subsidiaries ng ABS-CBN. Nako po. Oho. Oh. 3 subsidiaries yung hindi nabigyan ng prangkisa dahil nag-lapse, hindi naman natukoy sapagkat nakatuon ang paningin lahat ay sa mother franchise ng ABS-CBN, pero may 3 subsidiaries yun. Opo. Ito yung ABS-CBN Convergence na kung tawagin noon ay multi-telephony, at pagkatapos merong Sky Cable Corporation at saka yung Amcara Broadcasting Corporation, 3 subsidiaries. Opo. Na nakabinbin ang kanilang prangkisa dahil hindi pa talaga nabigyan ng karampatang pagdinig. Ang ginawa ng Senado sa pamamagitan ng 2 dilawan ay minadali nila ito at isip-isipin mo hindi naman dapat magsimula sa kanila yung panukat ng batas tungkol sa prangkisa. Oo. Sila mismo ang nagmadali. Dito mo makikita, nagmamadali sila doon sa mga bagay na gustong-gusto nila na pantulong sa kanilang mga padrino. Pero kapag ang isang batas ay para sa mamamayan, ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang balikatin. Nako. Yan ang aking frustrations dyan eh. Kaya pala ako ngayon ko lang nare-realize ng gusto, kaya pala may mga senador na kapag tumakbo sa lokal na pamahalaan, yung mga district halimbawa, hindi nananalo no? Kapag nasa national, sapagkat siguro pangalan lang ang naging puhunan, nakilala sa buong bansa, doon sila pumapasok kung? Kaya ayaw nila yung federalism kasi doon sa federalism, minumungkahin nila ang mga senador ay sa region na lamang kukuhanin. Oo, kung wala kang baluarte. Kapag kandidato, halimbawa, yung isang popular na mayor, tatalunin niya yung isang senador. Totoo kayo. Ano na mangyayari dyan? Kasi nga, sa kawalan ng impormasyon tungkol sa kanilang ginagawa, ang buong akala ng marami nating kababayan ay nakadisplay lang ang pangalan nila ron. At ang akala nila, ang mga batas na ginagawa namin ay ang gumawa ay Senado. Palaging ganun eh. Pero ang totoo niya, sa amin nagsisimula at ayaw nilang balikatin yung mas magagandang batas at importante. Ang inuuna nila ay yung mga makapagbibigay ng magandang suporta sa interes ng kanilang mga padrino. Nako, kaya pala naupuan itong Department of Disaster Resilience na ang makikinabang sana buong bansa, buong Pilipinas, napalusutan pa nung sinasabi nyo, 2-3 prangkisa sana no, na para bagang inilihim pa sa ating mga kababayan, Kong. Isip-isipin mo, itong Department of Disaster Resilience, ito yung kailangan natin para makapaghanda tayo long-term resiliency plan. At para magkaroon ng coordination ang lahat ng mga ahensya na ngayon ay nakatutok sa mga kalamidad sapagkat watak-watak ang mga polisiya, watak-watak ang mekanismo, hindi nagkakasundo yung kanilang mga patakaran. Kaya kapag tumama ang bagyo na malakas katulad ng Odette na nangyari kamakailan, nakita mo ang resulta, gano'n na lang. Kahit ano pang gawin ng Pangulo ng ating bansa, kapag gano'n ang mga proseso, sapagkat hindi nakalatag ang mga batas na kailangan gamitin niya para sa gano'n ay madalian niyang may patupad ang pagtulong sa ating mamamayan, mahihirapan ang Executive Department. Ngayon, ito ay napaka-importante. Ang tanong natin, bakit kinakailangan sayangin ang napakaraming pagkakataon at iukol nila sa mga walang kakwenta-kwentang mga batas katulad ng pagpapalawig ng mga namatay na prangkisa ng mga subsidiary ng ABS-CBN. Bakit doon sila nakatutok? Paano? Ito isa sa kanilang mga padrino.
Kaya lamang sila nananalo dahil nga sa mga padrino na yan. Hindi nalalaman ng taong bayan na hindi naman sila pinaglilingkuran kung hindi yung mga padrino, mga oligarchs na yan. Oho. Kaya masasabi ko, ikumpara mo yung Department of Disaster Resilience at saka yung pagmamadali nila para ngayon ay bigyan ng panibagong prangkisa ang subsidiary ng ABS-CBN. Bakit yun ang kanilang minadali? Oho. Nakaabot pala ng, tama Kong, narinig ko sa inyo, nakaabot ng third reading yun, samantalang itong Department of Disaster, hindi ata nakapasok sa first reading man lamang? Wala nga, yung Department of Disaster Resilience, hindi man lang na second reading, kahit na Ayun. ganun ka-importante. Nako po. Yung walang kakwenta-kwentang batas na gusto nilang madaliin sapagkat makapagbibigay ng panibagong prangkisa sa mga subsidiaries ng ABS-CBN, ang kanilang minadali kahit hindi yun ang kanilang pangunahing tungkulin. Oho. Na third reading kaagad doon sa komite ng isa pang dilawan. Nako. O, ang nagsulong ng bill na yan ay dilawan. Oho. At ang chairman ng komite na nagpalusot sa third reading ay senador na dilawan. Oho. O kumpara mo ngayon sa Disaster Resilience Department na gusto nating mailatag kagad, bakit hindi man lang nakuha ang second reading? Oho. Oo nga, no? Nakaka-frustrate nga yung bagay na yan, Kong, ha? Ngayon lang kaya namin nalaman yan, Kong, ha? Oho. Oo. Kailangan pa ba yung pabalik-balik na yan? Oho. Okay, babalik na naman eh, di ba Jen? Tama po. Ngayon ho pala, Kong, ha? Mukhang ang balita natin, ang ibang mga nagsisenador, sapagkat nasa itaas, mukhang hindi man lang nakita ang pagtulong sa mga naapektuhan ng UDET. Ang ibang araw po, mukhang nasa abroad na. Kasi ang ipinagmamayabang nila, bayaan mo sila magtrabaho. Nasa taas naman ako ng survey. Yun ho ang mga chismis, Kong. Hindi chismis yun yan. Yun ang totoong nangyari. Totoo po ba? Isa man sa kanila Oo. kung anong itulong nila sa UDET. Hindi tayo nagmamagaling dyan, pero sa malit na kakayanan ng ating sagip party list dyan, sinabi ko na sa iyo nung isang araw, Opo. nakauna na kaming nakapagbigay sa Surigao at sa Palawan at nakahanda na rin yung pagtulong namin sa isang munisipyo sa Bohol. Nagkaroon lang ng problema dahil hindi namin makontak yung aming coordinator doon at saka yung gagamiting gasolina dyan, talagang Oo. wala nang mahanap. Baka hindi na makabalik yung truck sapagkat ito ay malaking truck. Ito ay 32-foot container van. Opo. Mga 40 footer Ibig siguro. sabihin, kami, kahit na ganito lamang, hindi ko na sana sasabihin ito dyan kung hindi lang natin kinukumpara sa kanilang gawain. Pero isa man sa kanila, sabihin mo sa akin kung itong mga senador na to na talaga namang nagpapakadalubhasa sa pagdinig ng ito kamakailan lang, na ayaw lang itigil ang kanilang pagdinig sapagkat yun lang naman ang nalalaman nilang gawin. Itanong mo sa kanila, meron siguro pero gagamitin nila Philippine National Red Cross. Hindi po yun ang pantulong ng isang senador. Oho. Kasi dati na naman tumutulong yung Red Cross, Kong, di ba? Sapagkat marami naman tumutulong din sa Red Cross. Tama Hindi po, naman ito pwedeng sabing kredito nila yun. Oho. Hindi kredito ng isang senador yon. Anyway, doon sa atin mga kababayan, siguro tanong natin, Kong, no? Ukol sa punto na yung mga senador na nagpabalik-balik na lamang sa Senado, dapat ba natin siguro, paano ba natin gagraduhan yun, Kong, no? Kasi wala namang, hindi pala obligado ang isang senador, no, na mag-report sa taong bayan, no, sa loob ng 6 taon ko, ito naging trabaho ko, ito nagawa ko. Meron nga isang senador, Kong, di ba? 6 na taon nang wala sa TESDA, ang ginagamit na campaign pa rin ngayon, TESDA man pa rin siya, Kong. Nakakalungkot eh. No comment ako dyan, Jen. Sige nga po, Kong. Ako na lang ho magkokomento kasi nagsisintimiento ko, nagsisikipan dibdib ko, Kong. 6 na taon na siyang wala sa TESDA, pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang pangalan ng TESDA man. Nakapanayam ko ngayon taga-TESDA noong isang araw, nahiya lang sabihin na para bagang wala sigurong tinarbaho sa loob ng 6 na taon, kaya hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung pangalan ng TESDA kahit na wala na po siya sa TESDA. Sa atin mga taga... Kong, Mga yung tanong, Jen. ang atin mga taga-panood, kayo po, sa ating mga kababayan, na wala tuloy sa isip ko, itatanong ko kung nagsintimiento ako. Kong. Paano mo ngayon itatanong yung sinasabi mo kanina na kinwalify lang natin. Hindi natin sinasabi lahat ng senador ngayon. Opo. Ang qualification natin, yung nagtagal at pabalik-balik. Oho. Gusto ko sanang alamin sa kanila kung pasado pa rin sa panlasa nila yung mga senador na pabalik-balik na po diyan sa Senado. Kong.
na marami diyan ay sila pa yung nangunguna sa survey. Yun na nga po, Kong. Oho. Yun na nga. Sige po, kung sabi nila, oo, hindi. Kung ang sagot po nila ay oo, letter A. Kung ang sagot po nila ay hindi, nako, galit pa eh. Hindi po, letter B. Mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0936-595-8597, 0910-057-1520, landline 8784-7450, Facebook account Net25TV, YouTube Eagle News. Huwag po kalimutan ng mga texter, ilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Mapapanood nyo rin po kami via online streaming www.eaglenews.ph. Sa lahat po ng ating mga provincial radio station, kamusta po kayo? DWIN, Diyan po sa Radyo Aguila, Northern Luzon, Mega Manila, DZEC 1062. At siyempre po, Radyo Aguila, Facebook Live, mapapanood nyo rin po kami. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Abangan ang mga istorya ng pagbangon sa Season 2 ng Lingap Stories tuwing Linggo, alas 5 ng hapon sa Net25. Nagbabalik po ang saganang mamamayan. Kung, kayo po siguro sa tagal nyo na experience bilang isang mambabatas, gusto kong tanong sana, ano bang katangian ng isang senador na dapat po ay maluklok sa Senado para at least kayang i-qualify ng mga botante? Ito, akmang-akma ito sa pagiging senador kasi ito yung kailangan, itong katangian ng isang taong senador, Kong. Ang senador kasi, Jen, kumbaga sa isang taong nakatingin sa isang problema, Opo. ang tingin niya ay sa malawak na mga parametro. Opo. Hindi niya tinitingnan. Halimbawa, yung bahay din, hindi niya tinitingnan yung batalan, hindi niya tinitingnan yung silid Yung kwarto. Hulugan, halimbawa. Tinitingnan niya yung ang pangkabuuan. Hindi yung, kaya kasi mga congressman by district, so maalam sila sa distrito nila. Kapag senador ka, yung pangkalahatan ang tinitingnan mo. Sa makatwid, ano yung pambansang kagalingan na dapat makita mo at kapag doon medyo sumasablay ang pamahalaan, kinakailangan ay meron kang oversight function. Titingnan mo, unang-una, natutupad ba yung implementation ng mga batas na ginawa natin? Oo. Kapag ka nakita mo na hindi na i-implement yung mga batas na yon at ang pagpapatupad ay talaga namang walang kinapupuntahan, walang direksyon, ay kinakailangan magsikap ka na ipatawag mo o kaya amyendahan mo yung batas para magkaroon ng ngipin. Oo. Kamukha na sinasabi natin na ang presyo ng kuryente ay dapat affordable, wala man lang nakakakita. Ano bang ibig sabihin ng affordable? Sa tagal mo na riyan at pabalik-balik ka. Yun na nga po. Kinatawag ba yung ERC o kaya yung mga gumagawa ng kuryente at nagdi-distribute ng kuryente, pinatawag mo ba
para pag-usapan ninyo ano bang ibig sabihin ng affordable. Kasi diyan makikita na ninyo Oho. na yung rate fixing ng Meralco hindi na salig doon sa layunin ng batas. Baka affordable sa mga senador, Kong. Sa presyo ng kuryente, depende sa ginagamit nilang panggatong. Kailangan malaman mo yung cost. I-review mo, ano ba yung cost natin? Oo. Kung naman lang nagpipresenta ng ganito para makagawa ng kuryente, ilan ba yung cost mo? Para makita mo, magkano ang tubo mo. Yung tubo nila, masyado nang malaki dyan. Sinasabi nga natin, ERC na ang nagsabi, may mga parameters na, pero hindi na susunod yun. Oho. Bakit ngayon, sa tagal na ng batas na yan, wala man lang nag-isip, ayusin po natin yan. Di ba? Opo. Wala man lang. Bakit? Padrino yata nila yung mga gumagawa, mga oligarchs yan mga 10 pamilya lamang na malalaki sa buong Pilipinas na sila lamang ang may karapatan na mag-produce ng kuryente. Kaya nga, pati yung panukala na sana, pati yung mga generation companies sa ibang bansa ay pumasok na rin. O yung distribution ay dapat pasukin na rin ng mga banyagang mamumuhunan. Ito ay binabantayan talaga ng mga senador ito. Opo. Kailangan kanya 40% pa rin ang stockholding. Hindi dapat lumampas diyan sapagkat yan ay mga public utilities. Pero sa totoo lang, sa yung mga ibang utilities natin, pinayagan na nila yung 100% full ownership. Katulad ng domestic shipping, katulad ng air carriers. No? Opo. Pinayagan na yan. Mga railways, pinayagan na rin yan. Pero yung distribution ng kuryente, transmission ng kuryente, Opo. transmission ng mga petroleum products at saka mga pipeline company, mga pipelines at saka ng tubig, 40% pa rin yan. Talagang binabantayan nila yan. Opo. Bakit? Talagang yan ang yan ang kanilang ikinabubuhay. Ngunit ang presyo ng mga yan ay hindi naman natin na ibababa sang-ayon sa sinasabi ng layunin ng batas. Kaya sinasabi ko, sila ba ay, lalong-lalo na yung pabalik-balik at nagtagal ng mga senador, sila ba ay talaga nagsisilbi sa bansa at sa mamamayan o doon sa mga oligarch na sila ang tumulong para sila ay maluklok sa kanilang kinauupuan sa matagal na panahon. At mukhang hanggang ngayon, Kong, sapagkat sila nangunguna sa survey, mukhang yun din ang pumupondo sa kanila, yung mga oligarko, na kapag sila naupo sa Senado, may proteksyon sila ngayon sapagkat pinonduhan at tinulungan sila sapagkat sila nangunguna sa survey. Kasi Kong, gusto ko rin po i-qualify sa ating mga tagapanood, minsan pala, pasay-say, pagpaumanhin po siguro, no? Ang iba kasi nagiging batayan. Ito ay artista, ito pinapanood ko ito. Pasensya na po, kasi alam ko naman, may mga artista naman talagang may kakayahan. Pero ang iba po, ito sikat ito, pinapanood ko ito lagi. Ito namang isa, dito, may asawa itong artista, tagahanga ako ng asawa nito eh. Ito namang isa, naku, magaling mag-ayos ito ng nag-aaway na mag-aasawa, yung magkakapit-bahay na inaapi, inaayos ito palagi. Kapag binanggit natin ito pala, Kong, kahit sinong tao pala magagawa ito, pero iba ang katangian at kaalaman ng pagiging senador, Kong. Yan nga yung pinaka-problema dyan dahil maaaring ang kanilang pinagbabatayan na lang ay yung mga pangalan. Sapagkat sa tagal nila at sa pagbabalik-balik na lang sa Senado, talagang tumatak sa kaisipan ng ating mga kababayan ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang mga pangalan na yan, kung susuriin mo ang kanilang nagawa, ito sa record naman ito eh. Wala naman tayong pinatututsadahan. Dapat sa record lang natin ibase kung itong mga ito ay nagsulong ng mga pangunahing mga akda o mga batas na magagamit natin pantulong sa mamamayan at hindi sa mga oligarko na ngayon ay namamayani sa ating bansa at silang kumukontrol ang ating ekonomiya. Nako, masakit na katotohanan yan, Kong. Kaya nga ang tuloy nangyayari, kaya pala nauna yung binabanggit nila, nako, pag senador ka, dapat medyo popular ka para ikaw ay maiboto. Pero pag tinanong mo, ano naman ang katangian mo para ikaw ay maging senador, mukhang wala maisagot, Kong. Katulad ng ating Magna Carta for Teachers din. Isa po yan, oo. Ito ay matagal ng batas na
naiakda pa noong 1966. Ano yung karampatang mga benepisyo ng teachers na dapat matanggap nila? Ang sweldo ay dapat nakakatugon doon sa cost of living ng ating mga teachers. Pero ito ay hindi nangyayari din. Wala namang mga ginagawa annually ang Department of Education sapagkat ito ay kanilang tungkulin na iugnay nila yung sahod ng teachers sa umiiral na cost of living. Opo. Nakalagay yan sa Magna Carta for Public School Teachers. Meron din silang mandatory hospitalization, mga medical treatment, at yung kanilang mga hazard pay sapagkat may mga teachers na talaga namang napupunta sa mga lugar na mahihirap puntahan at saka nakasalalay dyan ang kanilang mga kalusugan at kanilang mga ibig sabihin may mga panganib na lugar kaya may Opo. mga hazard pay, pero ito hindi natutupad din. Nako. Pati yung ating mga batas pangsakahan na sinasabi dapat mag-dedicate tayo ng mga lupang tatamnan ng ating mga pagkain. O ano nangyayari ngayon? Mga malalaking kumpanya na binibili ang mga lupang sakahan sapagkat ang mga farmers wala namang suporta kasi. Opo. O inaiinganyo tuloy na ibenta ng mga magsasaka, mga farmers natin ang kanilang mga sakahan pambukid. So, sa mga tuwid naapektuhan din ang food security ng ating bansa. Oho. Baka sabihin kasi ng mga senador kong, nagpasa na nga kami ng batas eh. Gusto nyo, magpatupad pa kami. Baka kalalabisan na ang iyon. Hindi kaya ganun, Kong? Kung kalabisan, di wag ka na magsenador sapagkat nakatala naman sa provision ng saligang batas. Bakit kailangan mong alalayan ang pagpapatupad doon? Kaya nga meron kang oversight function. Titignan mo at ipatatawag mo ang mga implementing agencies kung mga batas na ginawa mo ay napatutupad sang-ayon sa kanilang mga layunin. Kung wala ka namang ginagawa, puro na lang batas na kung ano-ano, yung batas na ginawa mo ay wala namang pagpapatupad, wala rin. Kaya ang nangyayari, hanggang ngayon, kawawa pa rin ang napakarami nating mga kababayan kung pag-uusapan ay yung kanilang mga kalagayan sa buhay, lalo na yung mga nasa panig ng kahirapan din. Opo. Doon sa punto kanina ko, balikan ko lang, no? Yung binabanggit yung affordable. Siguro baka ang batayan nila affordable sa bulsa ng mga senador, pero sa bulsa ng taong bayan, baka hindi na po affordable yun, Kong. Di ho kaya? Dapat itanong natin halimbawa kapag nagkakaroon ng pagdinig. Oo. Ibang affordability ay base sa bulsa din ng mga senador, sa bulsa ng mayayaman o nakabase sa bulsa ng mga ordinaryong mga consumers ng kuryente. Dapat talaga ito sa bulsa ng nakararaming consumers, doon mo ibatay. Ganun ba? Tapos nakalagay pa rin dapat just, reasonable and competitive. Pagka tinanong mo, yung bang presyo ng kuryente ay just, yung just yata ay makatarungan. Makatarungan, opo. Reasonable and competitive. Wala namang competition dito sa ating bansa. Paano maging competitive yung price? Meron bang nagtanong sa kanila, lalong-lalo na yung mga pabalik-balik at nagtagal na sa mahabang panahon dyan sa Senado? Hindi naman nila pinag-aksayaan ng panahon ito. Totoo po. Doon lamang sa prangkisa ng Meralco dyan, maliwanag ng lawagay doon na gagawin at idudulot ang kuryente. Dapat kanya in the least possible cost, in the least cost manner. Sa pinakamurang pamamaraan, dapat manggaling ang kuryente. Ngayon, kailan makukumbinsi ang Kongreso ng mga gumagawa ng kuryente na ito'y naidulot sa mga household sa pinakamurang kapamaraanan o kaparaanan? Wala naman kailangan meron tayong batayan. Kailangan meron tayong parametro. Sino mag-uumpisa ng mga ito? Sino mag-uumpisa ng pagtatanong na ganito? Kapag ka naman ikaw ay padrino mo halimbawa, yung mga gumagawa at nagbebenta ng kuryente, hindi nila gagawin yon. Sapagkat ang mga yan ay isa sa mga nagpondo sa kanila. Kaya sila naman ay nananatili sa Senado. Nako, ano nga yun, Kong? Delikado kasi kapag naagbanggit sila ng isa mang bagay o kaya hindi pabor
dito sa mga tumulong sa kanila, sa susunod, hindi na sila mananalo, Kong. Kaya nga, halimbawa, yung mga napatunayan na bigla na lamang nagsara ng mga planta nila Oo. nang wala sa schedule, numipis ang supply ng kuryente. O, itatanong mo ngayon sa Senado, anong ginawa po ninyo? Anong parusa po ang ibinigay ninyo? O, siguro pinatawan lamang ng parusa siguro, palagay mo 1 milyon hanggang 5 milyon. Ano naman yun para sa mga malalaking planta ng kuryente diyan? Oo. Kahit patawan po na ng 100 million yan din, ngingitian ka lamang ng mga yan sapagkat yan napakaliit na halaga kung ikukumpara sa kinikita nila sa bawat araw, bawat buwan at bawat mga taon. O, paano ngayon binabantayan niya mga yan? So, pagka gusto na nilang itaas ang presyo ng kanilang kuryente dyan, gagawa ng mga pamaraan, kunwari nasira yung plant, pwede ba namang masira yan na magkakasabay? Oo. Pagkatapos, kukuha sila ngayon ng presyo doon sa tinatawag na wholesale electricity spot market o yung WESM. Makakakolekta pa sila ng pinakamataas na rate mula sa WESM. Nagpahinga na nga yung kanilang mga planta, sila pa nakakolekta ng mataas na taripa ng kuryente. Mhm. Sino sa mga senador ang nagtangkaman lang na usisain yan, nadinggin yan, patawan ng kaukulang mga parusa sang-ayon sa mga batas na umiiral. Nasaan ang Energy Regulatory Commission na kontrolado rin ng mga kumpanya na yan. Walang magtatangka diyan sapagkat mga oligarchs ang nasa likod ng industriya ng kuryente. Ngayon, kapag ang mga kababayan natin ay talagang ang gusto pa rin nila yung pabalik-balik, yung mga pangalan ay matagal na nilang kabisado sa kanilang mga memorya, nasa sa kanila yun din. At huwag silang hahanap ng mga ibang mga relief o kaya mga benepisyo na manggagaling sa ating pamahalaan sapagkat sila mismo ang nagluluklok sa mga tao na hindi naman gumagawa ng kaparaanan para mga benepisyong yan ay mapunta sa kanila. Ako naman ko, personal assessment ko, kaya walang tumatalakay yan. Una, hindi po nila naiintindihan. Pangalawa, takot sila doon sa mga oligarko na binabanggit po ninyo, Kong. Maaaring tama ka rin yan kasi para maintindihan mo yan din, kailangan magsunog ka ng kilay. Kailangan magbasa. Kung kinakailangan ang gabi, gawin mong umaga, magtiyaga ka, pag-aralan mong mabuti. Totoo. Sapagkat napakahirap ng mga terminology ginagamit lamang dyan. Talagang dudugo ang ilong mo. Kapag ikaw ay hindi nag-aral, at saka mag-aral kang mabuti, pag-isipan mong mabuti, at saka magtanong ka, kahit na tama na yung iniisip mo, magtanong ka pa rin. Totoo. Para sigurado ang gagawin mo. Nako. Anyway, Kong, basa lang po ako ng ilang mga reaksyon. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Sabi ng ating mga reactors, hindi na. Dapat puro bago na ang iboto. Jessie ng Pasay. Text, wala nang dapat na maibalik sa kanila. Galit na. Well, Pabella ng Leyte. Good day po, Kong at Jen. Kong Marcoleta, sagot ko po, B, hindi po. Jack Fort Libres ng Butuan City, Agusan Norte. Dapat natin ihalal ay mga bago na lumalaban para naman umangat ang bansa natin. Tama na yung pabalik-balik na walang ginagawa. Lydia ng Frisco QC. Ate Lydia, kamusta na po kayo? Kong, magandang umaga po ang mga senador na mga bastos ba? Hindi na yan mananalo dito sa North Cotabato, Mindanao. B, tuldukan ang pagiging inutil ng mga senador na pabalik-balik sa Senado. Mabuhay po kayo, Kong Dante at Sir Jen. Hans ng Marikina. B, wag pong iboto ang mga senador na wala namang naitulong sa gobyerno sa Bagyong Odette. Wag nang bigyan ng prangkis ang ABS-CBN. Manny Ibay ng Pritil Tondo. Hindi na dapat iboto ang mga politiko na walang nagagawa. George ng Oriental, Mindoro. Good morning mga idol, Jen, Nelson, Kong, Marcoleta, B. Hindi, wag nang iboto kasi wala nagawa sa Senado. Boy Alcera ng Rosario, Cavite. Kung isingit ko lang pala sa punto na yun, baka sabihin naman ng mga senador, 6 na taon naman ako sa Senado, tsak may nagawa naman ako. Pero ang gusto ko itanong sa kanila, yun lang ba ang nagawa mo sa loob ng 6 na taon? Di ba, Kong? Dapat lang siguro? Hindi, tanong ko, anong nagawa mo? Kaya nga po, baka naman sabihin nila, may nagawa din naman ako, no? Ano yung nagawa niya? Para ngayon, kilatisin ko, ano yung ginawa mo? Bagay, no? Ako po ay nagtatanong sa Blue Ribbon Committee. Oo. Di ba?
Oo. O ba't yun lang ang tinanong mo? Bakit yung corruption sa DILG hindi mo dininig? Ba't yung Hindi mo corruption sa Oo. DepEd hindi mo dininig? Ba't yung corruption sa DND hindi mo Oo. dininig? Ba't yung corruption sa napakaraming mga ahensya hindi mo dininig? Nagkasya ka lamang doon sa nakikita mong pagdinig na dapat na ituloy at hindi na dapat na itigil dahil lamang sa ito'y malapit sa May 2022. Ayun, oo nga, no? Tsaka malapit issue, may kinalaman sa Pangulo, no? Ay, nako. Ito pa po, B, hindi po, puro po pansarili lang inaatupag nila. Romy Magkawas ng Malbar, Batangas. B, hindi po, good day po, Jen at Kong Marcoleta, ang #1 senador ng bayan. Salamat po, Lito ng Bacoor, Cavite. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Tom, i-acknowledge ko lang po itong mga nagtitext sa atin, ano? Binabati po kayo ng mga taga-barangay na Baro, General Trias, Cavite. Kong, ano ha? Marami daw pong salamat at mukhang isa sila sa mga nakapanood sa inyo doon sa panayam ninyo kay Tunying doon sa YouTube, ano ha? At ganun din po si Kuya Brian Munday, nanonood daw po ng ating palatuntunan. Kung ito, good news. Sa bahagi po ng Laguna, ibinabalita po sa inyo ni Kuya Joel at saka ni Kadado Bines, meron daw pong inilaang isang opisina sa inyo doon at gusto din daw po ng mga cable operators ng Laguna na kayo ay makausap para isahing papawid daw po sa mga cable na nag-ooperate sa Laguna ang inyong mga advokasya, Kong. Oo nga Jen, ang totoo niyan, napakaraming mga cable TV operators ang kumakausap sa akin at humihingi nga rin sila ng mga collaterals, mga advocacy. Political ads. At ginagawa natin ng paraan sapagkat napakarami nila. At palagay ko naman na konting panahon lang ang kailangan natin para maibigay natin ang kanilang mga hinihingi diyan. So, hintay lang siguro kay Kadado at saka kay Kuya Joel diyan sa Laguna at ilan pa po natin mga kaibigan na halos ayaw na po magpabanggit ng pangalan, Kong, pero alam ho natin na nagpapahayag at gumagawa po ng paraan para matulungan kayo sa abot ng kanilang makakaya, Kong. Paabot mo yung ating pagpapasalamat sa kanila, Jen, at sa maraming lugar sa ating bansa, lalong-lalo na sa Isabela, yung huli nating napuntahan. Ayun po, si Atty. Noel, ano? Doon ang talagang napakainit na pagtanggap at pagsuporta at pagkilala doon sa magagawa natin kung sakasakali. Kong, bago lang tayo magtapos, mayroon pa tayong ilang minuto. Dito kasi sa mga senador na nakaupo ho ngayon, mukhang may mga naging pahayag din po sila dito sa mga naapektuhan ng bagyong Odette, Kong.
Ayun nga dyan, puro pahayag sapagkat sila naman ay wala namang naitutulong. Nakita nila yung report na naman ng COA na merong 17 ahensya Opo. na nakita roon na yung mga projects nila ay hindi naman nakumpleto at yung iba naman ay hindi naman talaga naisagawa. Opo. At doon ay natukoy pa may mga 12 SUCs na hindi rin nakaganap doon sa mga programang inilaan sa kanila ng gobyerno. Kaya yung daw mga budget noon ay ilatag na lang para sa kunin, mga audit victims. Diyan sila magaling din. Yung akala mo sila lang nakakakita ng ganun. Pero sa totoo lang, sinabi pa nga ng isang senador, this is criminal negligence. Doon sila magaling eh. At pagkatapos yung isa naman na senador at kumakandidato rin sa mataas na posisyon, Opo. sinasabi niya, dito kanya, makikita mo kanya ang malawakang, maraming pera kanya ang talagang nawawala sa korupsyon. Pinagtatawanan tayo kanya ng mga korap na yan na papunta sa bangkong nakangiti. Ngunit tayong mga nagbabayad ng buwis, kanya sinama pa niya yung sarili niya, that we, the taxpayers, sabi niya gano'n, Grabe, no? Oo. I ended up, sabi niya, with an empty bag. Na parang akala mo ay totoo naman, ano? Oo. Pero hindi nila nakita ang pangangailangan kung paano talaga susupuin ng korupsyon. Bakit nagtagal sila riyan at pabalik-balik, wala man lang isa sa kanila na talagang naglagda ng batas kung paano ang korupsyon ay matututukan. Mabawasan man lang. Yan. Hindi Oo. nila nakita kung anong dapat gawin sa Commission on Audit para yan ang humarap at siya nang talagang maging batayan sa pagbaka natin ng korupsyon. Totoo. Wala mang isa sa kanila, lalo na yung pabalik-balik at na nagtagal. Pero tayo, Jen, nakita na natin yan. Yung na sinasabi ko na kung sakaling papala rin tayo, hindi natin titigilan yung Commission on Audit na yan, Jen. Oo. Sapagkat sila lamang ang merong talagang kakayahan at sila ang talagang bantay ng bansa. Kung pag-uusapan ay yung kaban ng ating bayan. Kasi may pwede namang gawin kong para mapigil di ho ba? Pwedeng gawin dyan. Oho. Sa umpisa pa lang. Nakikita mo pa lang. Namumuo pa lang. Pwede mo nang pigilan din. Pero hindi ginagawa ng COA. At isang senador ay ayaw pansinin yan. Ayaw kantiin ng COA. Bakit? Siguro, marami sa kanila, kundi man lahat. Baka takot sa COA dahil marami silang mga audited transactions. Baka meron din sila magiging problema. Ay, nako. Sige po, basa pa ako ng ilang mga reaction kong. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating texter, B, hindi po, Law Rod ng Balara, QC. B, hindi dahil para sa akin at sa mga kapanalig ko, dapat na palitan ng 12 senador na magtatapos ng termino sa 2022. Ed Barcelona, Attorney Ed, kamusta na po kayo sa Bacoor? Hindi po, dapat palitan na sila ng bago. Nakakasuya na sila. Palagay ko, tuta sila ng mga oligarchs. Nako, Daniel Baay ng North Cotabato. Wala pong aamin yan, Kuya Daniel, pero may lubid po ata sila. Hindi sila amin na tuta sila. Hindi na po, sinasamantala lang ng mga iyan at gusto lang matawag na honorable. Wala naman malasakit sa mga may hirap po, JP ng Baguio City. Hindi po, dapat mapalitan na ng bago para magkaroon naman ng bagong ideya na gagawin ang mga namumuno sa Senado. Ven Malyari ng Nueva Ecija. Resulta ng ating Vox Populi sa tanong na, pasado ba sa panlasa nyo ang mga senador na pabalik-balik na sa Senado at ngayon ay nangunguna pa sa survey? Nagsabi ng, oo naman, pasado po. 0% ang nagsabi ng, hindi pasado. 100%. Kong. Nagtataka ka din, yung mga komento na yan ng ating mga taga-subaybay, hindi man lang na-capture ng mga surveys. Kabaliktaran naman ng mga surveys dyan. Kaya nga, hindi mo na maintindihan ngayon. Opo. Nagsasabi mo ba ng totoo yung mga nagsasurvey na yan dyan? Hindi naman natin sila inaakusahan dyan. Pero kung ang isang, palatuntunan ito, kagaya ng resultang binanggit mo ngayon na isa sa mga measures, talagang may pagkakamali mo na meron talagang hocus-pocus sa mga surveys na yan, Jen. Ay, nako, totoo po kayo dyan, Kong. Okay po. Wala na tayong oras, Jen. Okay na po. Tapos na po. O sige, pasalamatan natin ang ating mga taga-subaybay dyan. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.